The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, you fool, will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nasubukan niyo na bang magsimba na may galit kayo o di kaya may kagalit kayo? Nasubukan niyo na? Well, Father, yes, many times. Mahirap, no? Bakit? Mahirap. Kasi parang hindi ka sincere. Kung ipagdarasal mo man yung kaaway mo, ang prayer mo, Lord, sana kunin mo na siya. Ganyan ang dasal mo. Bakit? Puno ka ng galit. Kaya mahirap magsimba. Kahit ako din po, nahirapan din po ako magmisa kapag may sama ako ng loob. Mahirap. Bakit? It's difficult. Mahirap. Hindi ko alam. Pero pag nagsimba ka na may galit, mahirap. Kaya nga kung titiran sa Ebanghelyo binasa natin, ang title po nito is Teaching About Anger. Yung galit. Sabi nga, anger is a feeling that your mouth works faster than your mind. Ito na yung pakiramdam na kung minsan kapag kagalit ka, mas mabilis pa ang pagtrabaho ng iyong bibig kaysa sa iyong utak. Pansin niyo kapag kagalit kayo, maganda to sa Bisaya bula-bula lang yung baba. Intindihan niyo? Sa Bisaya, ibig sabihin, bumubula-bula lang yung bibig mo. Minsan hindi mo na iniisip. Kaya nga, pinapalalahanan tayo ng Diyos na kung minsan, that our righteousness should surpass to that of the scribes and the teachers of the law. Kasi sinasabi nila, ito mga Pariseo, mga Eskriba, sumusunod po sila sa batas. The righteousness is rooted on the external. At ano po yun? Pagsunod sa batas. External. Batas sa atin, sinasabi ni Kristo, we should follow not just the law, kundi dapat ang ating pagsunod sa Diyos ay nagmumula sa ating mga puso at isipan, sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya sinasabi, kahit hindi ka pumapatay ng tao, kahit hindi ka pumapatay ng tao, pero kapag ikaw naman po ay puno ng galit sa kapwa-tao mo, kaya minsan, diba, bumubula na yung bibig mo para siraan yung kapwa-tao mo. You may not be killing the person physically, pero pinapatay mo ang kanyang pagkatao. Pansin nyo yan? Kapag chinichismis isang tao, hindi nyo siya pinapatay physically, pero pinapatay nyo ang kanyang pagkatao. Kaya pag naglalakad yan dyan, andyan na siya, ano ba yan? Walang ya yan Yung tao hindi niya alam na habang naglalakad siya,
ang mga tao ay nakatingin sa Kanya. At kung titingnan natin, di niya alam sa nakapaligid sa Kanya, pinapatay na ang Kanyang pagkatao. Bakit? Dahil sa mga taong galit sa Kanya. Sa totoo lang, sinasabi nga, may isang kasabihan, may isang quotation na magandang marinig. Anger, it doesn't solve anything. It builds nothing, but it destroys everything. Kaya mag-ingat tayo kapag tayo po'y galit. Kapag tayo po'y galit at nagsasalita sa ating kapwa. Perhaps for how many years we have built ourselves, tapos sa isang sandali lamang masisira ang ating buhay, ang ating pagkatao. Pansin nyo yan? Minsan pa ba nanonood kayo, nakakapanood kayo ng mga news minsan? Yung minsan nag-away lang sa parking, binaril. Kita mo na, nasira na yung kanyang buong buhay. Makukulong. Kung makontrol mo lang inyong anger, it builds nothing. And it destroys everything that you have built. Kaya mag-ingat tayo kapag galit tayo. Kasi minsan yung ating expression ng ating galit, nakakasira ng pagkatao, hindi lang natin, kundi ng ating kapwa-tao. Yan, hindi mo siya pinatay, pero pinatay mo ang kanyang pagkatao. Kaya kapag tayo po ay puno ng galit, delikado yan. Father, kasalanan ba ang magalit? Hindi po. Normal po yan at natural po yan. Okay lang po magalit basta may dahilan. At valid ang dahilan. Hindi naman pwede galit ka lang ng galit. Warang problema mo. Kaya mahirap yan. Kaya pag-isipan natin, bakit tayo nagagalit? At anong ginagawa kapag tayo po nagagalit? Because remember, it builds nothing and it destroys everything. Kaya nga kapag tayo po'y puno ng galit o di kaya hatred sa ating mga puso, tandaan po natin, it is always self-destructive. Ikaw lang po, sa totoo lang, if you hate somebody, you are not hurting that someone. You are hurting yourself. Kaya nga, the better for us is to learn to forgive, learn to be reconciled with that person. Kaya nga sinasabi ni Kristo sa atin na kapag kayo po ay nag-o-offer, yan, sinasabi sa atin na magpatawad ka, you reconcile. Kaya kung titingnan natin yung misa, pansinin nyo yung misa, is an event of reconciliation. Ewan ko lang, napansin nyo ba yan? The Mass is an event of reconciliation that before anything else, pagpasok nyo dito, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, ano sinasabi pagkatapos niyan? The Lord be with you. At pagkatapos sinasabi, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao, hindi pwedeng i-separate. It is always a package deal. Hindi pwedeng simba ka ng simba, pag uwi mo ng bahay at kung saan pa, inaaway mo yung kapwa mo. Hindi pwede. It is always a package deal. Sabi nga, dun sa letter of 1 John, chapter 4, verse 21, whoever loves God must also love his brother or sister. Kaya nga yung misa, sa simula pa lang, you bring yourself as sinner. Tayong lahat humaharap sa Diyos. At sinasabi natin, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. At humihingi pa tayo ng pagdarasal sa isa't isa. It is a reconciliation. We are all reconciled to God and with one another. Yan po ang misa. At bago natin tanggapin ang Diyos, diba sa communion part, tayo po ay tumatawag sa Diyos Ama habang ating dinarasal ang Our Father. At sinasabi natin doon,
Forgive us, Lord. Habang kami din po ay pinapatawad, nagpapatawad sa aming kapwa. Pansin niyo yun? Reconciliation. At bago natin tanggapin ng buo ang Diyos, bago tayo makinabang sa misa, anong sinasabi natin? Let us offer each other the sign of peace. Di ba ang hirap maging peaceful kapag yung katabi mo ay kagalit mo? Para kag electric pan na sira, na isang side lang. Let us offer each other the sign of peace. Kapag kagalit mo yung sa kabila, peace be with you. Ayaw mo talaga lumingon dyan. Pag electric pan na sira, isang side lang. Minsan ganun tayo kapag kakagalita. Let us offer each other the sign of peace. Bahala sa dyan. Dito lang ako. Peace be with you, peace be with you. Pagdating dito, no. May stiff neck ka ba? Kaya kung titingnan natin, reconciliation, forgiveness, let us offer each other the sign of peace. Ang misa, hinahanda tayo dun sa fullness ng reconciliation, that when we accept the Lord, His body and blood, we are reconciled with one another. Di ba ang sarap ng feeling na kapag tinanggap mo ang Diyos, body of Christ, you say, Amen. At pagkatapos ng misa, hindi po sinasabi sa misa na the mass is ended, you stay here. Wala po nagsasabing pari ganon. Kung may narinig man kayong ganon, wala po. Anong sinasabi? Tapos na ang misa, humayo kayong mahalin at paglingkuran ang isa't isa. You see? Kapag tayo nagmahal sa Diyos, kapag tayo nagsamba sa Diyos, it is always a package deal na mahalin din natin ating kapwa. Kasi kapag hindi mo yan ginawa o hindi natin yan ginagawa, ang tawag sa atin, para kang Pariseo, hypocrite. Kaya kung titingnan natin, reconciliation seeks for integration, for wholeness, buo, pagiging isa, pagkakaroon ng unity sa isa't isa. Kaya kapag tayo po'y nagsisimba, we are always remembering an event of reconciliation. Not just to God, but with one another. Magandang iwan ito, isang quotation na ito about reconciliation and forgiveness, na habang tayo po'y napunta kung saan-saan, sinasabi, reconciliation and forgiveness requires a change of heart. It should come from our very own heart. It seeks to listen and recognize the dignity of the other person. We have to enter into their pain and feel their need. Isa lang naman ibig sabihin ng reconciliation at pagpapatawad, dapat ito nagsisimula sa ating mga puso. At dapat tayo po'y marunong makinig, makiramdam sa kanilang sakit, at maramdaman natin ang kanilang pangailangan. Kasi kapag hindi, ang mangyayari sa atin, baka tayo po ay parang outsider lamang, isa kang hypocrite, at isa kang taong judgmental. When we seek reconciliation and forgiveness, we should try to listen and understand the other. Kaya nga ang Diyos, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Nagkatawang tao, the incarnation, and we celebrate it during and every Mass that we have. That reconciliation, as the Lord will always tell us, do this in memory of me.